Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at sa episode na ito ay tatalakayin natin ang isang totoong kaso mula sa Taiwan. Isang kwento kung paanong ang pag-ibig, panlilinlang at kasakiman ay unti-unting sumira sa isang pamilyang minsang namuhay ng masaya. Nagsimula ang lahat sa isang magandang kwento ng pag-iibigan ni Linda Sheng at Go Fu Mei na kapwa tubong Taitung. Noong panahong iyon, si Fu Mei ay nagmula sa isang kilala at iginagalang na pamilya sa Taitung. Matapos siyang makapagtapos sa Hualian Normal School, nagtungo siya sa isang pampublikong elementarya sa Taitung at doon niya nakilala si Dasheng na noon ay nagtatrabaho bilang isang substitute teacher. Dahil marami silang magkatulad na ugali at pananaw sa buhay ay mabilis silang naging malapit sa isa't isa hanggang mauwi ito sa pag-iibigan. Hindi rin nagtagal ay nagpasiya silang magpakasal. Gayunpaman, upang mapangasawa ang anak ng isa sa mga kilalang pamilya sa Taitung, pumirma si Dasheng sa isang hindi pangkaraniwang kasunduang prenuptial. Nangako siyang hinding-hindi niya hahayaang gumawa ng anumang gawaing bahay ang kanyang asawa. Sa pamamagitan nito ay nais niyang ipakita sa mga magulang ni Fu Mei na mapagkakatiwalaan nila siyang alagaan ang kanilang anak. Dahil dito ay tila naging maayos at masaya ang pagsisimula ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Hindi lamang naging mapagmahal si Dasheng sa kanyang asawa, kundi iniwan din niya ang kanyang trabaho bilang guro upang magtayo ng sariling negosyo habang isa-isang isinisilang ang kanilang 6 na anak. Kasabay ng paglago ng kanyang hanap buhay, lumipat ang pamilya mula Taitung patungong Kaohsiung pagkatapos ay sa Taichung upang palawakin pa ang negosyo, hanggang sa tuluyan silang nanirahan sa Nangang District sa Taipei. Pagsapit ng dekada 1980 ay mabilis na umunlad ang ekonomiya ng Taiwan kaya lalo ring dumami ang mga taong nais bumiyahe. Nakita ni Linda Sheng ang pagkakataong ito at mula sa pagiging driver ng tourist coach, nagtayo sila ng isang kumpanya ng mga sasakyang pang-turista. Hindi lamang iyon, nakipagsosyo rin sila sa ilang kaibigan upang pasukin ang industriya ng transportasyon. Habang patuloy na lumalawak ang kanilang negosyo, lalo ring tumaas ang kanilang kita dahilan upang mamuhay ng maginhawa ang kanilang 8 miyembrong pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang magandang kalagayan sa buhay ay hindi naging magaan ang naging kapalaran ni Fu Mei. Noong bata pa siya, nahulog siya mula sa isang swing at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Dahil sa aksidenteng iyon ay nagkaroon ng namuong dugo sa kanyang utak na unti-unting dumidiin sa kanyang optic nerve. Makalipas ang wala pang 10 taon ay tuluyan siyang nabulag sa magkabilang mata at napilitang ihinto ang kanyang pagtuturo. Mula noon ay nanatili na lamang siya sa bahay upang alagaan ang kanilang mga anak. Kilala si Fu Mei bilang isang istriktong ina, samantalang si Dasheng naman ang itinuturing ng mga bata na mapagmahal na ama at huwaran ng kanilang pamilya. Kahit madalas siyang umuwi ng gabi dahil sa mga pagpupulong tungkol sa negosyo, siya pa rin ang naglalabas sa balkonahe. Bukod pa rito ay siya rin ang nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan sa bahay, mula sa pagpirma sa mga school correspondence ng mga anak hanggang sa pagbibigay ng kanilang baon. Sa paningin ng marami ay tila kumpleto na ang kanilang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang babae. Noong unang bahagi ng 1984, umuwi mula sa paaralan ang panganay nilang anak na si Lin Zhaoshan na noon ay nasa high school. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, agad niyang napansin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Isang hapag na puno ng maiinit at bagong lutong pagkain. Siya ay nagtaka dahil mula nang mabulag ang kanyang ina at maging abala ang kanyang ama sa negosyo, karaniwan na silang bumibili ng pagkain sa labas. Matagal na rin siyang hindi nakakatikim ng ganitong kasaganang hapunan. Sa pag-aakalang kumuha na ng kasambahay ang kanilang pamilya, masaya siyang naupo at nagsimulang kumain. Ngunit makalipas lamang ang ilang subo ay napansin niyang tila may kakaiba sa ekspresyon ng kanyang ina. Nang mag-angat siya ng tingin, nagulat siya nang makita ang isang hindi niya kilalang dalaga na lumabas mula sa kusina. Mas lalo pa siyang nagtaka nang marinig niyang napakalapit ng paraan ng pagtawag nito sa kapatid ng kanyang ina na para bang matagal na silang magkakilala.
Bagamat hindi na nakakakita si Fumei, pinili pa rin niyang manatiling kalmado. Mahinahon niyang sinabi sa lahat na unahin muna nilang tapusin ang pagkain, ngunit matapos ang hapunan, sumilip si Zhao Shan sa siwang ng pintuan ng silid ng kanyang mga magulang. Doon niya nakita ang kanyang ina na mag-isang nakaupo, nakayuko at tahimik na umiiyak. Kahit bata pa siya noon ay sapat na ang kanyang pag-unawa upang maramdaman na may mabigat na problemang unti-unting sumisira sa kanilang pamilya. Ang babaeng iyon ay si Liu Gui na 18 taong mas bata kaysa kay Dasheng. Isa siyang accountant na kinuha upang magtrabaho sa kumpanya nito. Habang lumalalim ang kanilang samahan, lumitaw na hindi lamang ito isang relasyon na nabuo dahil sa matagal nilang pagsasama sa trabaho. Ayon sa mga pangyayari, tila alam ni Liu Gui ang kahinaan ng legal na asawa ni Dasheng at dahan-dahan niyang ginamit iyon upang makapasok sa kanilang tahanan. Samantala ay nakita rin ni Dasheng na hindi kayang lumaban ni Fumei dahil sa kanyang pagkabulag at sa murang edad ng kanilang mga anak, kaya lalo siyang naging matapang sa kanyang ginawa. Kalaunan ay hindi niya na itinago ang relasyon nila ni Liu Gui. Madalas na niya itong isinasama sa kanilang bahay at habang lumilipas ang panahon ay lalo pang naging lantad ang kanyang mga kilos. Noong una, dahil marami silang kasama sa bahay at kahit tinanggap na lamang ni Fumei ang sitwasyon, nag-aalinlangan pa rin si Dasheng na madalas dalhin si Liu Gui sa kanilang tahanan kaya nagrenta muna siya ng isang maliit na apartment na nagsilbing tagpuan nilang dalawa. Ngunit habang tumatagal ay lalo siyang bihirang umuwi. Mula sa madalas na pag-uwi ng gabi ay umaabot na ito sa ilang linggong pagkawala. Wala na ring pumipirma sa mga school correspondence ng mga bata at hindi na rin regular na naibibigay ang gastusin para sa pamilya tulad ng dati. Sa huling pagsisikap na mapanatili ang kanyang asawa sa kanilang tahanan, pumayag si Fumei na ibigay ang sarili niyang silid kay Liu Gui sa pag-asang mas madalas lamang umuwi si Dasheng. Samantala ay mabilis namang nakapwesto si Liu Gui bilang bagong may kontrol sa bahay at nagsimulang mga siwa sa maraming bagay sa kanilang tahanan. Matapos ang ilang buwan ng pamumuhay sa ganoong sitwasyon, hindi na kinaya ni Zhao Shan na panoorin ang pagdurusa ng kanyang ina at ang hayagang pananatili ng kabit sa kanilang bahay. Sa lakas ng loob na mayroon ng isang binatilyo ay hinarap niya ang kanyang ama at ipinahayag ang kanyang saloobin. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali ay nakipagtalo pa si Dasheng sa sarili niyang anak. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay malamig niyang sinabi na kung talagang kaya na nitong tumayo sa sarili, hindi na ito dapat umasa sa kanyang pera. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa 15 taong gulang na si Zhao Shan na gumawa ng isang napakasakit na desisyon. Bit-bit lamang ang kanyang identification card at kaunting baon. Huminto siya sa pag-aaral at tuluyang umalis ng bahay. Ilang linggo siyang namuhay na parang walang tirahan sa Songshan District at nang hindi na makayanan ang gutom. Nagtrabaho siya bilang tagahatid ng newspapers. Kalaunan, sa tulong ng isang labor agency, palipat-lipat siya ng iba't ibang pabrika hanggang sa makakuha ng trabaho bilang tendero sa isang grocery store. Dahil maaga niyang iniwan ang pag-aaral, nakasama rin siya sa isang grupo ng kabataang sangkot sa mga rambulan. Tuwing wala siyang pasok ay sumasama siya sa kanila sa mga away sa lansangan. Sa isang insidente, dinala sila sa estasyon ng pulis matapos ang isang rambulan. Doon nalaman ng mga pulis na matagal na pala siyang huminto sa pag-aaral kaya agad nilang ipinaalam ito sa punong guro ng kanyang paaralan. Sa tulong ng kanyang guro na matiyagang gumabay at nakausap siya, pumayag si Zhao Shan na bumalik sa paaralan upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Sa wakas ay natapos din ang ilang buwang pamumuhay niya sa lansangan. Ngunit nang muli siyang umuwi at buksan ang dati nilang pintuan ay wala siyang nadatnang pamilya roon. Matapos ang ilang araw ng paghahanap ay natuntun niya ang bago nilang tirahan. Isang ilegal na istrukturang itinayo sa tabi ng isang tindahan ng beef noodle. Napakasimple ng kanilang bagong bahay. Manipis ang mga dingding, napakababa ng kisame kaya kailangan nilang yumuko sa paglalakad at wala man lang itong maayos na palikuran. Nang buksan ni Fumei ang pinto upang salubungin ang kanyang anak, wala siyang sinabi kahit isang salitang paninisi tungkol sa bigla nitong pag-alis noon. Labis na nasaktan si Zhu Shan sa kanyang nakita.
Habang umiiyak, hindi niya maiwasang isipin kung paano nauwi sa matinding kahirapan ang dati nilang maayos na pamilya at kung nasaan na ang kanyang ama at dalawa niyang kapatid na babae. Hindi nagtagal, nalaman din niya ang buong katotohanan. Matapos siyang umalis ng bahay, bumagsak ang negosyo ng kanyang ama nang tangayin ng isa sa mga kasosyo nito ang pondo ng kumpanya. Dahil sa sunod-sunod na pagkalugi at lumalaking utang ay pinili ni Dashing na tumakas. Isinama niya si Yugwei at ang dalawa nilang anak na babae sa Kaohsiung habang iniwan si Fumei na bulag upang mag-isang alagaan ang tatlo pa nilang anak at harapin ang mga pinagkakautangan. Hindi rin nakatulong ang pamilya ni Fumei dahil sila man ay nakaranas na rin ng paghihirap. Nang tumigil ang paniningil ng mga pinagkakautangan, nanatili pa rin ang mabigat na gastusin ng pamilya. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, simbahan at ng part-time na trabaho ng panganay na anak na babae at ni Zhaoshan habang nag-aaral ay nakayanan nilang makaraos. Pagbalik ni Zhaoshan sa pag-aaral ay nagtrabaho rin siya at kalaunan ay naaprubahan ang kanilang aplikasyon para sa social assistance, dahilan upang mailipat sila sa isang simpleng pampublikong pabahay na mas maayos kaysa sa dati nilang tinitirhan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, naging kontento ang mga anak na nanatili sa piling ng kanilang ina. Bagamat namimiss nila ang kanilang ama at dalawang kapatid na babae, naniniwala silang unti-unti nang bumubuti ang kanilang buhay. Ngunit pagsapit ng ika-10 ng Disyembre 1984, muli na namang nagbago ang kanilang kapalaran. Matapos mawala ng 6 na buwan, biglang lumitaw si Dasheng sa Taipei upang hanapin si Fumei. Sinabi niyang nais niyang umuwi sa kanilang bayan sa Taitung upang dalawin ang magkabilang panig ng kanilang pamilya. Umaasa rin daw siyang makakahiram ng pera sa mga kamag-anak ni Fumei upang muli niyang maipagsimula ang kanyang negosyo. Nang marinig ito ni Fumei ay muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Inakala niyang sa wakas ay nagbalik na ang kanyang asawa upang ayusin ang kanilang pamilya at dahil dito, agad siyang naghanda at nag-impake ng kanyang mga gamit upang sumama rito. Masayang-masaya rin ang kanilang mga anak nang makita ang tila pagbabago ng kanilang ama. Para sa kanila ay ito na marahil ang pinakamagandang regalong matatanggap ng kanilang ina sa nalalapit nitong kaarawan. Habang naghahanda si Lin Zhouyi para sa kanyang graduation trip, nagpaplano naman ang iba pa niyang mga kapatid ng isang sorpresang salo-salo para sa nalalapit na kaarawan ng kanilang ina. Inakala nilang magiging maayos na ang lahat, ngunit iba pala ang naghihintay sa kanila. Bago umalis ay napagkasunduan ni na Joey at ng kanyang mga magulang na magkikita sila sa Taitung. Ngunit mula nang bumiyahe ang kanyang grupo mula Hualien, hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Bagamat nababahala ay wala siyang nagawa kundi ipagpatuloy ang kanyang biyahe. Pagsapit ng hapon ng ika-21 ng Disyembre, habang nasa isang restaurant sa Kaohsiung ang kanilang grupo, inabutan siya ng isang sulat na nagsasabing pumanaw na ang kanyang ina at kailangan niyang pumunta sa morgue ng Kaohsiung Left Wing Naval Hospital. Agad siyang nagtungo sa ospital kung saan nadatnan niya ang kanyang ama at mga kapatid na umiiyak. Nang tanungin nila si Dasheng kung ano ang nangyari, sinabi lamang nito na napaso si Fumei ng mainit na tubig at namatay dahil sa impeksyon. Sinubukan pa niyang pigilan ang mga anak na makita ang kanilang ina sa huling pagkakataon, ngunit nagpumilit silang alisin ang putentelang nakatakip sa kanyang katawan. Doon nila nakita na halos ang buong katawan ni Fumei ay may malalawak na paso maliban sa kanyang ulo. Isang kalagayang nagpapakitang matindi ang kanyang pinagdaanan bago siya pumanaw. Bukod sa matinding lungkot ay napuno rin ng mga tanong ang isip ng kanyang mga anak. Paano nauwi sa ganoong kalagayan ang isang simpleng pag-uwi sa kanilang probinsya? Habang lumalabas ang mga detalye ng kaso, unti-unti ring nabunyag na ang pagbabalik ni Dasheng ay bahagi pala ng isang planong matagal nang inihanda. Hindi lamang niya nais gamitin si Fumei upang makahiram ng pera sa kanyang mga kamag-anak, kundi inihanda rin niya ang pagkakataong magkaharap sina Fumei at Yugwei. Pagdating ni Fumei sa Taitung ay naghihintay na pala roon si Yugwei. Pinilit at tinakot niya si Fumei na manghiram ng 200,000 New Taiwan dollars o humigit kumulang 98,000 pesos noong panahong iyon mula sa kanyang tiyahin.
Bukod pa rito ay gusto rin niyang isuko ni Fumei ang kanyang katayuan bilang legal na asawa at pumayag na makipagdiborsyo kay Dasheng. Hindi naman pumayag si Fumei sa mga hinihinging iyon. Bandang 11:11 ng umaga noong ika-16 ng Disyembre, habang pansamantalang nananatili sina Fumei, Dasheng at Yugwei sa Taitung, naghanda si Fumei upang maligo. Habang naghahanda naman ng mainit na tubig si Yugwei ay tuluyan ng sumabog ang matagal niya ng kinikimkim na galit. Sinamantala niya ang katotohanang hindi nakakakita si Fumei. Paulit-ulit niyang binuhusan ito ng kumukulong tubig at dahil hindi niya makita ang nangyayari at wala siyang paraan upang makaiwas, ang tanging nagawa ni Fumei ay sumigaw at makiusap na tigilan na siya. Ngunit nanatiling walang awa si Yugwei. Nang bumagsak si Fumei dahil sa tinamong mga paso, saka lamang tumigil si Yugwei at tumawag ng ambulansya. Dinala muna si Fumei sa ospital sa Taitung, ngunit dahil wala itong espesyal na pasilidad para sa mga pasyenteng may malulubhang paso, inilipat siya sa Naval Hospital sa Kaohsiung. Bagamat agad siyang nabigyan ng medikal na paggamot, napakalawak at napakalubhan ng kanyang mga paso. Dahil dito, pumanaw siya noong hapon ng ika-21 ng Disyembre sanhi ng sepsis at pagkabigo ng kanyang mga kidneys. Nang mabatid ang sinasabing nangyari kay Fumei, labis ang naging galit at pagdadalamhati ng kanyang mga kamag-anak at ng kanyang 6 na anak. Sa kabutihang palad, ang kanyang pinsan na si Leong Ran ay isang abogado. Agad siyang nagsimulang mangalap ng ebidensya upang maisampa ang kaso laban kay Yugwei. Ngunit sa halip na panagutin ang taong itinuturing responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa, isang nakakagulat na hakbang ang ginawa ni Dasheng. Siya pa mismo ang nagbayad sa mga abogado ni Yugwei. Hindi lamang iyon. Hinayaan pa niyang sabihin ito sa korte na aksidente lamang siyang napaso ni Fumei habang naliligo at iginiit pang binasag ni Yugwei ang bintana ng banyo sa pagtatangkang iligtas siya. Bagamat tumistigo ang panganay na anak na babae ni Lin na palaging shower ang ginagamit ng kanyang ina at hindi kailanman naliligo sa bathtub, iginiit din ng mga abogado na imposibleng magdulot ng paso sa 70% ng katawan ng bathtub na may halos 10 pulgadang lalim lamang ng tubig. Gayunpaman, dahil kulang sa mga testigo at walang direktang ebidensya, hinatulan lamang si Yugwei ng 7 taon at 6 na buwang pagkakakulong dahil sa kasong manslaughter sa unang paglilitis. Para sa pamilya ni Fumei, napakasakit ng isipin na ang pagkawala ng isang buhay ay nauwi lamang sa isang 7 taong pagkakabilanggo. Ngunit mas lalo pa silang nabigla nang umapila si Yugwei. Kasabay nito ay ipinatupad sa Taiwan ang isang espesyal na programa ng amnestiya. Kaya ibinaba pa ang kanyang sentensya sa 3 taon at 9 na buwan. Dahil maaari na siyang mag-apply para sa parole matapos pagsilbihan ang kalahati ng kanyang sentensya ay lalo pang gumaan ang kanyang sitwasyon. Sa tulong ng pagkakataong iyon at sa patuloy na suporta ni Dasheng, 1 taon at 10 buwan lamang ang kanyang aktwal na naipagsilbi bago siya nakalaya. Higit na ikinagulat ng pamilya na nananatiling kasama ni Dasheng si Yugwei at ipinagpatuloy pa nila ang kanilang pagsasama matapos itong makalabas ng bilangguan. At habang kinakaharap ng 6 na magkakapatid ang pagtataksil ng kanilang ama, sunod-sunod din nilang naranasan ang pagpanaw ng kanilang mga lolo at lola sa panig ng kanilang ina. Unti-unti ring lumayo ang iba pa nilang mga kamag-anak. Kaya silang magkakapatid lamang ang nag-aasikaso sa libing ni Fumei. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, naloko pa sila ng isang hindi tapat na funeral director na tinangay ang kaunti nilang naipong pera. Dahil dito, hindi na nila kayang bumili ng maayos na kabaong at napilitan na lamang silang ipakrimit ang kanilang ina sa isang simpleng seremonya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtago si Dasheng upang makaiwas sa kanyang mga pinagkakautangan. Kahit matagpuan man siya ay wala rin siyang kakayahang suportahan ang kanyang 6 na anak. Upang hindi mawala ng matitirahan at dahil na rin sa takot na balikan sila ni Yugwei matapos itong makalaya, lumipat ang mga magkakapatid sa St. Pat Children's Home sa Tianmu District. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan,
Kapwa nakakuha ng matatas na marka sina Zhao Shan at Zhao Yi at natanggap sila sa isang kilalang pampublikong paaralan sa Taipei. Gayunpaman ay pinili nilang mag-aral sa Hualien Teachers College, ang dating paaralan ng kanilang ina dahil libre ang matrikula at may kasigurahan silang magkakaroon ng trabaho pagkatapos graduate. Paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan pa rin si Dasheng sa kanyang dalawang anak. Dahil malapit lamang sa Taitung ang kanilang paaralan, inaanyayahan niya silang manatili sa bahay na tinitirahan niya kasama si Yugwei. Ngunit dahil hindi nila kayang makasama sa iisang bubong ang babaeng itinuturing nilang responsable sa pagkamatay ng kanilang ina, unti-unti nilang itinigil ang pagdalaw sa kanilang ama. Habang nag-aaral sa Hualien Teachers College, hindi kailanman ibinahagi ng magkapatid ang kanilang nakaraan. Dahil nakarehistro ang kanilang tirahan sa Tianmu na isang kilalang maunlad na lugar sa Taipei, akala ng kanilang mga kaklase ay nagmula sila sa isang mayamang pamilya. Napansin din ng kanilang mga kaklase na ilang beses sa isang araw kung maligo si Zhao Shan. Inakala nilang isa lamang itong kakaibang ugali ng isang taong lumaki sa komportableng buhay. Ngunit hindi nila alam na ginagamit niya ang ingay ng umaagos na tubig upang maitago ang kanyang pag-iyak. Pagdating ng Disyembre ng 1988, isang balita ang lumabas sa pahayagan ang muling nagpayanig sa magkapatid. Nakasulat sa balita na isang babae ang nagtapon ng sarili nitong sanggol mula sa umaandar na tren matapos umano silang magtalo ng kanyang nobyo. Habang binabasa nila ang kabuuan ng balita, laking gulat nila nang matuklasang si Yugwei, ang babaeng nasangkot sa pagkamatay ng kanilang ina ang itinuturing gumawa nito. Matapos ang nangyari kay Fu Mei, umasa si Yugwei na siya ang magiging legal na asawa ni Dasheng. Ngunit kahit nagkaroon na sila ng anak ay hindi pa rin niya nakamit ang opisyal na katayuang matagal niya nang hinihintay. Dahil dito ay madalas silang magkaroon ng matitinding pagtatalo. Noong gabi ng ika-26 ng Disyembre, matapos makainom ng 2 bote ng alak ay sumakay si Yugwei sa tren mula sa Taitung Station kasama ang kanyang 1 taong gulang na anak na lalaki. Balak sana niyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang sa hilagang bahagi ng Taiwan. Ngunit habang tumatagal ang biyahe ay lalo ring lumalala ang kanyang galit at sama ng loob. Sa gitna ng mabilis na takbo ng tren, binuksan niya ang bintana at itinapon palabas ang kanyang sariling anak. Makalipas ang ilang sandali, maaaring dahil humupa na ang epekto ng alak o saka lamang niya lubos na naunawaan ang bigat ng kanyang nagawa, bumaba siya sa Luay Station at kusang sumuko sa mga pulis. Sa oras na iyon, halos 2 oras na ang lumipas nang mahulog ang bata mula sa tren. Bandang 2:00 ng madaling araw, matapos ang malawakang paghahanap ay natagpuan din ng mga rescue team ang bata. Sa kabutihang palad, napigilan ng matataas na damo ang bata na mahulog sa matarik na bangin malapit sa labasan ng isang tunnel. Gayunpaman ay halos 4 na oras na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Dahil sa malakas na pagbagsak, sa malamig na panahon noong gabing iyon na umabot sa humigit kumulang 10 degrees Celsius at sa pagkaantala ng agarang paggamot, nagtamo ang bata ng permanenteng pinsala sa utak na naging sanhi ng katamtamang intellectual disability. Bagamat muling naharap si Yugwei sa kaso ay hindi rin siya nakaranas ng mabigat na parusa. Dahil kusang loob siyang sumuko at nakaligtas naman ang bata ay muli siyang nakalaya makalipas lamang ang ilang panahon. At noong 1991, matapos ang maraming taon ng paghihintay ay tuluyan ang pinakasalan ni Dasheng si Yugwei bilang kanyang legal na asawa. Samantala ay nagtapos sa Teachers College sina Zhao Shan at Zhao Yi, naging mga guro at tuluyang nanirahan sa Taipei. Kalaunan ay nakapag-asawa na rin ang 6 na magkakapatid at tuluyan ang pinutol ang kanilang ugnayan sa kanilang ama. Sinikap nilang ibaon sa limot ang masasakit na alaala at hindi na ito ikinwento kahit sa sarili nilang asawa at mga anak. Ngunit noong ika-17 ng Hulyo 2003, habang pauwi si Zhao Shan kasama ang kanyang asawa at anak matapos ang trabaho, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila sa harap ng kanilang bahay. Isang lalaki ang nakaupo sa wheelchair, nakayuko at natatakpan lamang ng manipis na kumot.
Puno ng mga bago at lumang sugat ang kanyang katawan at may malaking sugat din sa kanyang ulo. Marumi ang ilalim ng wheelchair dahil sa dumi ng tao at dahil sa init ng tag-araw ay lalo pang lumakas ang amoy ng ihi, pawis at dumi. Sa takot ay agad na napaiyak ang 4 na taong gulang na anak na babae ni Zhao Shan. Mabilis niyang pinapasok sa loob ng bahay ang kanyang asawa at anak dahil agad niyang nakilala ang matandang lalaki sa wheelchair. Ang kanyang amang matagal na niyang hindi nakita. Pagkatapos maihatid sa loob ang kanyang pamilya ay agad niyang tinawagan ang kanyang kapatid na si Zhao Yi at humingi rin ng ambulansya. At habang nasa ambulansya ay magkatabing nakaupo ang magkapatid sa tabi ng kanilang ama. Maraming tanong ang umiikot sa kanilang isipan. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito sa kanilang pamilya, ang alaala nila rito ay nananatiling isang matangkad at matatag na ama noong kanilang kabataan. Nais nilang malaman kung paano nito nalaman ang kanilang tirahan at kung gaano na ito katagal naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Ngunit sa huli ay iisa lamang ang tanong na nais nilang masagot. Kung si Yugwei ba ang may kagagawan ng lahat ng iyon? Mahina lamang ang naging tugon ni Dasheng habang kinukumpirma na siya nga ang responsable. Sa ospital ay natahi ang sugat sa ulo ni Dasheng ngunit dahil sa matinding tama ay nagkaroon siya ng stroke at kinakailangang manatiling nakakonfine. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanilang ina, sinagot ni Zhao Shan at Zhao Yi ang kanyang gastusin sa pagpapagamot, humingi ng protection order at inilagay pa siya sa isang maayos na nursing home bilang huling pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga anak. Ngunit isang araw nang dalawin nila siya, nalaman nilang 2 araw na pala itong umalis matapos kunin ang kanyang mga gamit. Pinaniniwalaan nilang bumalik siyang muli kay Yugwei at dahil dito, itinigil na ng magkapatid ang paghahanap sa kanilang ama at hinayaang siya na ang pumili ng kanyang landas. Makalipas ang halos 1 taon, noong Sabado ng 13 ng Nobyembre taong 2004, nakatanggap si Zhao Shan ng tawag na nagsasabing pumanaw na ang kanyang ama at kailangan niyang magtungo sa morgue ng Asia Eastern Hospital. Matapos makumpirmang lihitimo ang tawag mula sa Haishan Police Station, agad siyang nagtungo sa ospital habang si Joey naman ang nag-asikaso sa mga dokumento sa himpilan ng pulisya. Sa morgue, pinigilan si Zhao Shan na makita ang labi ng kanyang ama, ngunit tulad ng nangyari sa kanyang ina maraming taon na ang nakalipas, inalis pa rin niya ang puting telang nakatakip dito. Bumungad sa kanya ang katawan ni Dasheng na puno ng sugat sa ulo at halos wala ng dugo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas na matapos mapangasawa ni Yugwei si Dasheng ay hindi naging maayos ang kanilang buhay. Mula nang bumagsak ang negosyo ni Dasheng noong 1984, hindi na ito muling nakabangon at madalas silang magtalo dahil sa problema sa pera. Noong Abril ng taong 2004, nahatulan pa si Yugwei ng 2 taon at 7 buwang pagkakabilanggo dahil sa pagnanakaw sa isang hotel. Ngunit naging wanted matapos hindi sumuko upang simulan ang pagsisilbi ng kanyang sentensya. Bandang 1:50 ng madaling araw noong 13 ng Oktubre 2004, kinumpronta ni Dasheng si Yugwei dahil inuubos umano nito sa alak ang natitira nilang pera. Noong gabing iyon ay lasing na lasing si Yugwei. Sa harap mismo ng kanilang anak na may intellectual disability, una niyang ibinato kay Dasheng ang isang ashtray. Pagkatapos nito ay paulit-ulit niyang hinampas sa ulo ang kanyang asawa gamit ang isang electric rice cooker. Dahil mahina na ang pangangatawan ni Dasheng ay wala siyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit hindi pa roon nagtatapos ang pananakit. Kumuha pa si Yugwei ng isang bote ng medicinal wine at habang sumisigaw ng mamatay ka, paulit-ulit niya itong ipinukpok sa ulo ni Dasheng hanggang sa mawalan ito ng malay. Samantala, ang kanilang anak ay nananatiling nakatingin lamang. Maaaring natakot siyang galitin ng kanyang ina o maaaring naapektuhan din ng kanyang kondisyon ang kanyang kakayahang makapagdesisyon. Nang makitang nakatulog na si Yugwei sa kanyang rattan chair at bahagya pa ring humihinga si Dasheng, saka lamang siya naglakas loob na bumaba ng bahay at tumawag ng pulis mula sa isang pampublikong telepono. Ngunit nang maihatid si Dasheng sa ospital ay huli na ang lahat.
Natuklasan ng mga doktor na marami siyang sugat sa ulo. May bali ang kanyang bungo at nagkaroon ng matinding pagdurugo sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa ulat, ang kanyang pagkamatay ay dulot ng labis na pagkawala ng dugo na lalo pang lumala dahil sa naantalang paggamot. Pagdating ng mga pulis sa bahay, nadatnan nila ang magulong eksena. Wasak ang electric rice cooker. May mga bakas ng dugo sa hagdanan at mahimbing namang natutulog si Yugwei sa kanyang upuan. Nang suriin si Yugwei, lumabas na umaabot sa 0.77 mg bawat mililiter ang antas ng alkohol sa kanyang dugo at may mga mansyari ng dugo ang kanyang damit. Kaya agad siyang dinala sa himpilan ng pulisya. Sa una, iginit niyang nais daw wakasan ni Dasheng ang kanyang sariling buhay dahil sa matagal nitong pananakit dulot ng gout. Nang hindi na naging kapanipaniwala ang paliwanag na iyon, ibinintang naman niya ang nangyari sa kanyang anak na may intellectual disability at isinama pa ang kanyang ina bilang testigo. Ngunit matapos ang masusing investigasyon at ilang ulit na reconstruction ng krimen, nakumpirmang si Yugwei ang pumatay kay Dasheng. Inamin niyang ilang beses niyang hinampas ang biktima gamit ang electric rice cooker. Ngunit itinanggi pa rin niyang ginamit ang bote ng medicinal wine at sumigaw ng mamatay ka. Dahil sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng 2 tao at sa insidenteng kinasangkutan ng sarili niyang anak, naharap si Yugwei sa parusang kamatayan. Ngunit dahil isinasaalang-alang ng hukuman ang kanyang limitadong intellectual development at mga problemang pangkaisipan na dulot ng matagal na pag-abuso sa alak, ibinaba ang kanyang sentensya sa 14 na taong pagkakabilanggo at obligadong 3 psychiatric treatments matapos makalaya. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya sa publiko at sa pamilya ni Dasheng. Gayunpaman, bago na ipalabas ang pinal na hatol ay namatay si Yugwei dahil sa sakit habang nakakulong. Sa puntong iyon ay tuluyan nang nagtapos ang trahedyang sumira sa buhay ng 2 pamilya. Ngunit hindi pa raw natapos ang pagsubok ng 6 na anak ni Dasheng at Fumei. 20 taon matapos nilang mawala ng isang ina, muli nilang hinarap ang pagkamatay ng kanilang ama sa kamay ng parehong tao. Pagkaraan nito, naging sentro ng batikos si Zhao Shan. Marami ang nagsabing wala siyang ipinakitang emosyon sa pagkamatay ng kanyang ama at sinisi pa siya sa nangyari, dahilan upang maapektuhan ang kanyang pagkakataong maging punong guro. Nakatanggap pa siya at ang paaralan ng sunod-sunod na anonymous letter. Sa bigat ng lahat ng ito ay umabot siya sa puntong naisip niyang wakasan ang sariling buhay, ngunit kalaunan, ibinahagi niya sa publiko ang buong kasaysayan ng kanilang pamilya at matapos malaman ang katotohanan, marami ang nagpahayag ng suporta at pag-unawa sa kanya. Samantala ay nagpatuloy rin sa kanilang buhay ang iba pa niyang mga kapatid at nagtagumpay sa kani-kanilang larangan. Kalaunan, isinapelikula ng The AI Television ang kanilang kwento sa W6 bilang pagpupugay sa katatagan at pagkakaisa ng 6 na magkakapatid. Sa huli, ipinakita ng kasong ito ang mapait na bunga ng kasakiman at pagtataksil. Ngunit nagsilbi rin itong patunay na sa kabila ng napakasakit na nakaraan, may kakayahan pa ring bumangon at bumuo ng mas maayos na kinabukasan. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kaso na ating tinalakay? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at kung nagustuhan ninyo ang kwento sa araw na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ay mag-subscribe sa aming YouTube channel para manatiling updated sa mga bagong kwento na aming ihahatid.